Okay, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa gabing ito. Magandang gabi po sa lahat. Nandito na rin si Sister Ana. Yan. Okay, so tayo po ay magsimula sa pamamagitan ng panalangin. Samahan po ninyo ako. Muli po, Panginoong Diyos, maraming salamat sa gabing ito. Sa patuloy na pagkakaloob mo sa amin ng oras, ng panahon, upang makapagpatuloy ng pag-aaral. Samahan mo kami sa gabing ito, Ama. Bigyan mo namang kalakasan at karunungan ng bawat isa upang patuloy na matuto sa iyong mga salita. Gabayan mo kami, Amang Diyos. Pinagkakatiwala namin sa iyong lahat ng ito, Ama. Samahan mo po kaming lahat. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. So, muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Kasama ko din dito sa church. Si Nati Alma, si Abby, si Princess, at si Rowena ay nandito rin. Yan. Si Sammy ay babalik. Okay. So, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Tayo nga po ay nasa Isaiah chapter 49 verses 23 and 24. Kagabi ay natapos natin, natalakay natin ang verse 21 and 22. I-recap natin ng konti, sumandali. Sabi dun sa verse 21, sasabihin mo naman sa iyong sarili, kaninong anak ang mga iyon? Nawala ang mga anak ko at ako na may hindi na magkakaanak. Itinapon ako sa malayo, ako'y iniwang nag-iisa. Saan galing ang mga batang iyon? Sa verse 22, ang sagot ng Panginoong Yahweh sa kanyang bayan, huhudyatan ko ang mga bansa at ang mga anak mo'y iuwi nila sa iyo. Okay, itong binabanggit sa mga natalakay natin kagabi, ito yung pagtataka na naramdaman o namangha ang Israel. Kumbaga ipinalagay dito sa mga talatang ito ng Israel ay isang tao na nagsasalita at nakita niya yung mga tao na bumabalik sa kanilang bayan. Ngayon nagtaka siya, bakit may mga tao? Sino ang mga taong ito na bumabalik? Samantalang wala na ang aking lahi, wala na ang aking mga anak, yung mga mamamayan o yung mga Israelita. Dahil ito ay nabihag na at ako naman, sabi niya, ay wala nang kakayahang magkaroon ng anak. Ngayon, ang hindi na malaya ang hindi alam ng bansang Israel ay may yung mga anak niya na nabihag na dala sa Babylonia ay nagkaroon pa rin ng kani-kanilang mga pamilya at nagkaroon pa rin ng mga supling. At itong mga supling na ito, yung mga anak o mga ina po nila, ang babalik doon sa kaniyang bayan at siya ang magpapatuloy sa pagpapaunlad ng kaniyang bayan. So doon sa verse 22, binanggit ng Panginoong Yahweh sa kaniyang bayan o sa Israel mismo na ang mga anak mo'y iuwi nila sa iyo. So ipinapakita dito na merong na-produce ng mga tao, merong isinilang na mga bagong lahi ang Israelita at ito yung babalik sa kanilang bayan. So natalakay natin kagabi na posibleng dalawang lahi o dalawang grupo ng mga Israelita yung posibleng babalik o yung tinutukoy dito. Una, posibleng tumutukoy ito doon sa mga nabihag sa Babylonia na sa panahon ni Nehemiah ay ibinalik sa Jerusalem para buuing muli ang Israel. O kaya naman, posible rin na ito ay isang propesiya na tumutukoy doon sa mga Israelita na napadpad sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa at sa dulong panahon ay ibabalik ng Diyos sa Israel mismo, doon sa kasalukuyang Israel. Sila ibabalik at magsasama-sama doon na sasamba muli sa Panginoon. At alam natin na ito ay hinulaan o isang propesiya na mangyayari sa huling panahon. Sa panahon na maitatayo na yung pangatlong templo at sila ay sasamba muli doon. I-restore daw nila yung temple worship. Kaya lang, ang alam natin na sa sitwasyon na yon, yung temple worship na yon, yung kanilang inaakala na ang Panginoong Hesus ang mangunguna sa kanila ay hindi totoo. Dahil ito ay ayon doon sa premillennial theology, premillennial doctrine, ano po, merong rapture at merong tribulation na mangyayari at doon ibabalik ang mga Israelita. Kaya ko nabanggit na ito'y naaayon doon sa premillennial doctrine kasi po most of the Reformed churches, kagaya ni Pastor Nanding, si Pastor Luther, ay hindi naniniwala o hindi parang hindi dinadala itong ganitong paniniwala o yung ganitong sistema. Kasi most of the Reformed churches ay
nandun sa amillennial, ibig sabihin walang millennial na mangyayari, second coming lamang. Ano po? So saka natin tatalakayin ng ibang ang mga bagay na yan. Pero doon tayo sa sitwasyon ng premillennial, ibig sabihin, merong sinasabi dito sa Isaiah na pagdating ng uling panahon, yung mga Israelita ay babalik lahat sa Israel at gagawin nila uli yung worship, yung temple worship na ginagawa sa lumang tipan. Alam natin na ito ay sa sistema ng dispensationalism or panibago na namang uri iyon ay hindi na ganoon ang mangyayari dahil sa panahon ni Jesus Christ ay wala ng temple worship. Kaya lang ito ay ibabalik ng mga Israelita dahil sila ay hanggang ngayon itong mga Israelita na ito ay naghihintay pa rin ng Mesiyas o ng tutubos sa kanila. Yan, medyo mahabang talakayin po yung ganoon. Pero yun ang isang posibleng tinutukoy dito sa mga talata na ito. Siyempre, may iba't ibang views ang bawat simbahan, ang bawat mananampalataya. Depende doon sa sa pag-interpret o sa binabanggit. Ano po, hindi natin dadalhin doon sa sitwasyon na tayo ay magdidebate o magtatalo-talo sa bagay na ito. Kami ni Pastor Ruther, magkaiba yung pananaw namin, pero ang lagi namin pinag-uusapan, basta ang mahalaga may second coming. Babalik ang Panginoong Hesus sa lupa para tayo ay tubusing lahat. Whether it is during the time of premillennial o kaya ay amillennial, whatever it is, basta ang pinakasigurado sa lahat, babalik ang Panginoong Hesus. So yun lang ang aming pinapanindigan. Okay, so ang dapat nating tingnan, babalik ang Panginoong Hesus upang tubusin tayong lahat, upang i-judge, husgahan yung mga makasalanan. No po? At sila ay dadalhin doon sa impyerno upang doon naman nirahan sa buhay na walang hanggan. At tayo naman ng mga nanampalataya ay isasama doon sa kalangitan. Okay? So, yun po yung sitwasyon. So, posibleng yung mga tao na binabanggit dito sa talatang 21 at 22 ay ito yung mga Israelita na napadpad sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa at ibabalik sa Israel. Ayan. Okay, doon muna tayo sa ganoong view, sa ganoong pananaw. Later on, tatalakayin natin yung iba't iba pang pananaw sa bagay na ito. So, punta tayo sa talatang 23. Ang mga hari ay magiging parang iyong ama at ang mga reyna ay magsisilbing ina. Buong pagpapakababang yuyukod sila sa iyo, tanda ng kanilang paggalang. Sa gayon ay malalaman mong ako nga si Yahweh, hindi mapapahiya ang sinumang magtiwala sa akin. So napakaganda ng binabanggit dito. Ang talatang ito ay naghahatid ng makapangyarihang mensahe ng pagpapanumbalik, pagtubos at pagbabaligtad ng karaniwang sitwasyon na ang mga mahihirap o naaapi ay magiging nasa ilalim. May tinatawag ditong reversal of situation. Sa kasalukuyang panahon, alam natin na yung mga may kakayahan, yung mga hari at reyna, sila ang namamayagpag, sila ang nangunguna at nasa ilalim nila yung mga alipin, yung mga mahihirap, yung mga maliliit na tao. Pero dito sa binabanggit sa talatang 23, mababaligtad ang sitwasyon wherein yung mga reyna at hari ay kikilalanin itong mga tao na matataas at sila ay yuyukod at sila ay irirespeto, igagalang nila itong maliliit na mga tao sa pamamagitan ng kanilang pagsunod o pagsunod sa utos ng Diyos. So tinutukoy ditong mga tao na kanilang respeto ay mga Israelita. But generally, ito'y tumutukoy sa mga mananampalataya. Alam natin na sa huling panahon, tayong mga nanampalataya ay isasama ng Panginoong Hesus kasama niyang mamumuno sa mundo. Again, this is a premillennial view na naniniwala tayo na itatatag ng Panginoong Hesus ang kanyang kaharian dito sa lupa. Ito yung 1,000 years of millennial kingdom. So again, premillennial view, kasi po sa millennial view ay hindi ganoon ang mangyayari. Okay, so sa ibang pagkakataon talakayin natin yan at pwede rin nating invite si Pastor Nanding na ipaliwanag din yan para mas makadagdag sa ating kaalaman.
Okay. Siyempre si Pastor Luther ay naandiyan din na ano, at mas kabisado nila yung mga ganiyang bagay. Okay, ang sitwasyon na binabanggit sa talatang 23 ay nag-aalok ng kaaliwan at katiyakan sa mga tao ng Diyos. At ito'y nagpapatunay na maging ang pinakamakapangyarihang mga individual sa huli ay magpapasakop sa otoridad ng Panginoon. Mababaligtad at ang mga naghihintay sa Kanya ay hindi mabibigo. May binabanggit dun sa huling bahagi ng talata, hindi mapapahiya ang sino mang magtitiwala sa Kanya. So tumutukoy ito sa mga mananampalataya. I think may binabanggit sa Romans chapter 8 na yung lahat na nananampalataya sa Kanya hindi mapapahiya. I-search natin na lang kung ano yung eksaktong verse noon. Ang talatang ito ay nagsisilbing isang paalala ng soberanya at katapatan ng Diyos at ito ay naghahatid ng pangako ng isang hinaharap kung saan ang kanyang mga tao ay dadakilain at pararangalan. Yan, bibigyan ng paggalang at pagrespeto dahil sa mapapatunayan nila ang kadakilaan ng Diyos. Ang talatang ito ay nagsasalita tungkol sa pagpapanumbalik at pagtubos ng mga tao ng Diyos at ipinahihiwatig nito ang ideya na maging ang pinakamakapangyarihan at maimpluwensyang mga individual ay magpapakumbaba sa harapan ng Panginoon at maglilingkod sa kanyang piniling mga tao. Kumbaga mas magiging sa sitwasyon na binabanggit dito, magiging hindi naman binanggit na magiging hari at reyna itong mga mananampalataya. Pero sila'y magkakaroon ng mataas na paninindigan o kalalagayan at yung mga tao ay irerespeto sila at igagalang sila dahilan sa karunungan na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoong Diyos. Ang talatang ito ay nagsasalita tungkol sa isang hinaharap na panahon kapag ang mga pinuno ng mundo ay maglilingkod at mangangalaga sa bayan ng Diyos. So, yung Israel. Ito yung tinabanggit natin kanina na kasama tayong mga tao magiging kasama ng Panginoong Hesus na mamumuno sa mundo. Nangangako ang propesiya na ito na yaong mga nagtitiwala sa Diyos ay hindi mabibigo o hindi mapapahiya dahil ang Diyos ang magpapatibay at mag-aangat sa kanila na magdadala ng isang pagbaligtad o pagkakaroon ng kaibahan sa kapalaran kung saan ang mga maniniil o yung mga namamayagpag sa kasalukuyang panahon ay magiging mga lingkod ng mga bansa. At ang mga bansa ay dadalhin sa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Pwede nating isipin para mas madaling maunawaan yung mga makapangyarihan sa ating kapanahunan ngayon ay magiging mababa. Ibabaligtad ng Diyos yung sitwasyon. Yung mga nangungurakot ay posibleng sila yung lulubog sa baha pagdating ng panahon na yan. Pero hindi naman tayo mangungurakot kasi baka isipin nyo, di yung mga Kristiyano naman ang mangungurakot. Hindi po ganun na mangyayari kasi tayo magiging kasama natin ang Panginoon. Definitely hindi papayagan ng Panginoon na yung kanyang mga anak ay maging masama. Ayan. So, mamumuno ang mga mananampalataya sa isang sitwasyon o pamamaraan na makadiyos at ayon sa disenyo ng Panginoong Diyos. Ang talatang 23 ay sumasakop sa iba't ibang tema at ang una dito ay ang tinatawag nating soberanya ng Diyos. Ang talata ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na kontrolin ang mga puso ng kahit ng mga hari at mga pinuno at sila ay gagamitin upang pagsilbihan ang kaniyang mga layunin at parangalan ang kaniyang piniling mga tao. So makikita natin dito na iaangat ng Diyos ang kaniyang mga tao o yung mga nanampalataya sa Kaniya. Ito yung isang pwedeng application ng tinatawag nating yung mababa ay itataas at yung nagmamataas ay ibababa, mababaligtad ang sitwasyon. Tinutukoy din dito yung pagbabalik tanaw na nagbibigay ng alaala sa panahon na ang Israel ay inapi at ipinatapon. At ito'y
at sila'y ibabalik sa pagkakaroon ng karangalan, habang ang mga umapi sa kanila ang mababaliktad na magiging alipin at siya magpapakumbaba sa kanila. Generally, sa usapin ng salvation, alam natin na tayong mga naaapi sa kasalukuyang panahon, tayong mga mananampalataya ay dadalhin ng Diyos sa kalangitan. At yung mga hindi mananampalataya ay ibababa ng Diyos sa kailaliman o doon sa tinatawag nating Hades o yung impyerno. So, ganun ang mangyayari. Okay. Ipinapakita ng talatang ito ang pag-asa at pagpapatunay na ang pangako na ang mga umaasa sa Diyos ay hindi mabibigo. Gaano man kapangit ang sitwasyon natin sa kasalukuyang panahon, gaano man tayo mabigo, mahirapan, mamroblema sa panahong ito, ang talatang ito ay nagbibigay ng isang katiyakan na ang pagtitiwala sa Diyos ay magdudulot ng kaluwalhatian at karangalan, hindi kahihiyan. Kumbaga, hindi natin nararanasan pa sa kasalukuyang panahon yung biyayang yung katuparan ng biyaya ng Diyos. Bagamat tayo ay naandoon na sa pagbabantay ng Diyos, pangangalaga ng Panginoon sa kasalukuyang panahon, pero hindi pa ito ang katugunan o ang kalubusan ng kaniyang pagsama at pagbibigay sa atin. Ang katotohanan ng lahat ng ito ay mangyayari pa sa susunod na panahon, sa huling panahon. Yan. At yan ang ating kinakasabikang lahat. Kaya nga minsan nababanggit ko rin na napakagulo ng mundo, ang daming mga problema, kurakot dito, kurakot doon, nakawan dito, nakawan doon, patayan, trahedya, lindol, lahat na. Ang solusyon na lang sa lahat ng ito ay bumalik na ang Panginoon na tayong lahat ay dalhin na niya doon sa kanyang kaharian. Okay lang 'yon kasi at least kasi dito masyado na tayong nabibigatan sa sitwasyon dito sa mundo. Ang dami ng pag-iimbestiga, ang dami ng nangyayaring mga kaguluhan sa mundo na halos wala namang solusyon. Ang isang solusyon na lang nakikita ko minsan ay talagang yung pagbabalik ng Panginoon at iakyat ang kanyang mga anak doon sa kalangitan. Okay? Yan. Okay, sige, tuloy lang natin. Medyo may konti lang pong commotion dito sa church. Sige po. At tinutukoy din dito ang kababaang loob at pagsuko. Ang larawan ng mga hari at reyna na yumuyoko at dinidilaan ng alikabok o alabok sa paanan ng bayan ng Diyos ay naglalarawan ng pinakamalalim na anyo ng pagpipitagan at pagpapasakop na nagpapakita ng ganap na pagbabago sa sitwasyon ng kapangyarihan. Ang talatang ito ay nagbibigay ng mga propesiya at si Propeta Isaiah ay nagsasalita sa katauhan ng Panginoon na nangangako ng pagpapanumbalik at kaligtasan ng mga Hudyo pagkatapos ng kanilang pagkatapon. Yung sitwasyon ng mga Hudyo, ng mga Israelita ngayon, sila ay napatapon sa iba't ibang lugar at sila ay napasadlak sa isang napakabigat na sitwasyon. Ngayon, pagkat sa panahon na ito, sila ay dadalhin, ibabalik doon sa maayos na sitwasyon. Sasayaan mo na lang muna. Sige lang, upo ka na lang dyan. Mamaya natin ayusin, ha? Okay. Ipinapakita ng talatang ito ang katuparan sa hinaharap. Ang propesiyang ito ay tumutukoy sa panahon na direktang mamumuno ang Panginoong Hesus dito sa lupa sa panahon ng milenyo na tinatawag natin, yung millennial kingdom. At kung saan ang mga piniling tao ng Diyos ay iniligtas at kasama niyang mamamahala sa mundo. Ayon nga doon sa ilustrasyon na binabanggit, after the rapture, dadalhin tayo sa langit ng Panginoon or sa kapiling niya and then mangyayari yung premillennial view uli, mangyayari yung rapture sa mundo, matinding kapighatian, wala tayo dito sa mundo, kasama tayo ng Panginoon sa langit. At pagkatapos ng rapture ay bababa ang Panginoong Hesus, ito yung second coming at kasama niya tayo. At doon itatayo yung millennial kingdom.
Yan po, doon muna tayo sa ganung pananaw. At doon sa pagtatayo ng millennial kingdom o yung 1,000 years, kasi millennial nga, kasama tayo ng Panginoong Hesus na mamumuno sa mundo. Yung detalye ng mga bagay na to ay tatalakayin natin yan sa mga ibang pagkakataon. Okay po? Ayan. So, yung katuparan sa hinaharap na binabanggit dito ay yung pagkakaroon ng panibagong buhay ng mga Israelita. At tayo rin, dito sa panahon na ito, magaganap yung panibagong buhay na kakaiba sa buhay na ating nararanasan sa kasalukuyang panahon. Sa panahon na to, wala na yung kasalanan, wala nang mga kasamaan. Bakit? Dahil yung mga tao na nagdadala ng kasalanan ay iginapos for 1,000 years at itinapon doon sa tinatawag nating malalim na balon o bottomless pit. At ang sabi nga doon sa pananaw na yon ay 1,000 silang makukulong doon. At pagkatapos ng 1,000 taon, sila ay pakakawalang muli. Okay. Yan. At sa sitwasyon na ito, yung mga tao na naghahari sa kasalukuyang panahon ay susunod sa atin. At ito yung may binabanggit doon na um, susunod sa ating mga mananampalataya. Saglit lang po mga kapatid ha, medyo ano lang po. Okay. Ayan. Okay, tuloy po tayo. Okay, ang binabanggit dito, ang sitwasyon na ito ay hindi literal o aktwal na pagkilos. Ang imahe ng mga hari at reyna na yumuyuko ang mga mukha sa lupa at nila hinahalikan ang alabok ng mga paa ng Israel ay isang matingkad na paglalarawan ng pagpapakumbaba at pagpapasakop. Ang gawaing ito ay sumasagisag sa ganap na pagsuko at paggalang ng mga makapangyarihang pinuno sa harap ng Panginoon at ng kaniyang mga tao. Sa sinaunang mga kultura ng silangan o ng Eastern culture, ang pagyukod at paghawak sa mga paa o alabok ng ibang tao ay tanda ng malalim na paggalang at pagkaalipin. At ang larawang ito ay naghahatid ng ideya na kahit na ang pinagmamahalaang mga individual ay kikilalanin ang autoridad at katayuan ng Israel bilang pinili ng Diyos. Saglit lang. Ang dami natin, ang daming issue. Ayaw talaga. Lolo ka ng charter. Mouse. Try mo nga sa paki-unfound sa sagat. Yan, okay. Yan, so tuloy po tayo. So yung sitwasyon na binabanggit dito, imagine natin na yung ibang tao ay yuyukod sa atin at hahalikan yung ating mga paa. Ito po yung ilustrasyon o simbolismo na binabanggit dito sa talatang ito. Ibig sabihin, yung sitwasyon na yan, yung binabanggit dito ng talata na yuyukod yung mga tao, ito yung mga namumuno sa kasalukuyang panahon. Ito yung mga nagmamalabis sa kasalukuyang panahon. At pagdating ng panahon na binabanggit sa talatang ito, sila yuyuko, hahalikan yung ating mga paa. Ito ay isang simbolismo kasi na nagpapakita ng kanilang buong pagkatao na susurrender sa kapangyarihan ng Diyos. At dahil tayo yung kasama ng Panginoong Hesus, tayo yung gagamitin na sinasabing yuyukod sa atin ang mga tao. Kaya lang, ang binabanggit dito, ito ay mga simbolismo lamang. Hindi ito literal na mangyayari. Ito'y nangangahulugan na ang mga taong sa kasalukuyang panahon ay masasama o kaya ay makapangyarihan. Darating ang panahon na sila ay susuko sa Panginoong Diyos at wala silang magagawa. Sila yung mga hindi
nananampalataya o nagpakasasa sa mga kasamaan at sa mga kayamanan sa kasalukuyang panahon. Pagdating ng panahon na binabanggit sa talatang ito, sila ay susurrender sa Panginoon, isusuko nila ang kanilang buhay at kasama na irerespeto at igagalang nila tayong mga mananampalataya na kasama ng Panginoong Hesus. Na makikita natin na ito'y kabaligtaran dahil sa kasalukuyang panahon, sila yung mga taong parang tinitingala natin. Yan. Okay. Sa esensya, ang talatang ito ay nag-aalok ng malalim na pampatibay loob na tinitiyak sa mga mananampalataya ng kanilang walang hanggang pag-asa sa Diyos ay hahantong sa isang kinabukasan ng karangalan at pagpapatunay o pagpapatunay at pagpapatibay kung saan ang pangako ng Diyos ay mararanasan ng bawat isa, kung saan ang kapangyarihan at katarungan ng Diyos ay ganap na mahahayag sa mundo. Higit pa rito, ang talatang ito ay nagpapatunay na ang mga naghihintay sa Panginoon ay hindi mapapahiya. Mararanasan nila yung katuparan ng pangako ng Panginoon. Ang katiyakan ito ay isang patunay ng pananampalataya at pagtitiis na hinihiling ng bayan ng Diyos habang hinihintay nilang matupad ang kaniyang mga pangako. Ito rin ay nagsisilbing paalala na ang Diyos ay tapat at sa bandang huli ay itataas ang kaniyang mga tao. Ang mensaheng ito ng pag-asa at pagtitiwala sa katapatan ng Panginoon ay isang mahalagang tema sa buong aklat ni Isaiah at sa Biblia. At sa kabuuan, yung sitwasyon nating mga mananampalataya, tayo ay nandoon sa ilalim. Minority tayo lagi, no? Tayo ay inaapi o ibinabagsak. At ito nga inilalarawan ng bayang Israel dahil sila ay nabihag, inapi, pinahirapan. At ganun ang nangyayari sa atin sa kasalukuyang panahon. Dito na lang sa mga churches. Yung mga totoong church ay lagi nang pinipintasan ng mga malalaking simbahan, ng mga mega churches. At para bagang tayong maliliit na simbahan ay walang karangalan. Pero sa pagdating ng panahon, yung mga sinasabing mga simbahan na maliliit na walang karangalan, iyan ang totoong nananampalataya sa Panginoon at yan ang dadalhin doon sa kalangitan. Kaya lagi nating idinidiin, dapat ang mga tao sa mga ganitong maliliit na simbahan ay totoong nananampalataya para matupad itong propesya na ito. Kaya hindi ko maiwanan yung lesson about the gospel. Sabi ko sa inyo last week ay 3 part lang yung ating series ng gospel. Kaya lang sa pag-aaral ko itong nakalipas na linggo na ito, doon ako uli dinala ng Panginoon sa hindi naman parehong-pareho pero kaugnay ng topic pa rin ng gospel. At alam niyo sa pag-aaral ko marami pang kailangan talakayin. So baka umabot ng December yung talakayan tungkol sa ebanghelyo. So bukas ay tatalakayin natin yung tungkol sa repentance o yung pagsisisi. Kailangan nating detalyihin ang bagay na ito. Okay? So ayan po. Wag kayong tatamaring umattend bukas baka sabihin ninyo naku, yun na naman ang topic. Wag na tayong umattend bukas. Wag naman. Wag niyo akong pababayaan nag-iisa dito. Okay, sa verse 24, sabi dito, mababawi pa ba ang nasamsam ng isang kawal? Maililigtas pa ba ang bihag ng isang taong malupit? Ang talata namang ito ay naglalaman ng malalim at mahusay na pagpapahayag ng soberanya ng Diyos ng kanyang kakayahang iligtas ang kanyang mga tao mula sa anumang anyo ng pang-aapi. Sa pamamagitan ng mga retorikang tanong, may 2 tanong tayong nabanggit dito, matingkad na imahe at makapangyarihang simbolismo, ang talata ay naghahatid ng mensahe na ang Diyos ang pinakahuling tagapagpalaya na maaaring madaig ang anumang kalaban at magdulot ng pagpapalaya para sa mga nangangailangan. Ito ay nagsisilbing walang hanggang paalala ng katapatan at kapangyarihan ng Diyos at ang pag-asa na iniaalok niya sa lahat sa nangangailangan ng pagligtas at pagtubos. Yung 2 tanong na binabanggit dito, mababawi pa ba ang nasamsam ng isang kawal? Maililigtas pa ba ang bihag ng isang taong malupit? Ito po ay
mga tanong na nagpapakita ng pagiging imposible ng mga bagay-bagay. Kasi kung ating uunawain, tumutukoy sa sitwasyon ng Israel. Sa loob ng 70 taon o higit pa actually kasi nauna yung isang bahagi ng Israel na nabihag at sila ay napapunta sa iba't ibang lugar. Address pa. Ah, may pag-asa pa ba silang makalaya? May pag-asa pa ba silang matubos? Yung nasamsam ng isang kawal tumutukoy doon sa pagbabalik ng kaunlaran ng mga Israelita. Mayroon pa bang pag-asa? Pag tiningnan mo sa pananaw, sa makataong pananaw, makamundong pananaw sa kasalukuyang panahon, ang bansa ba natin ay may pag-asa pa? Kung titingnan mo yung mga datos, yung trend ng ano, sa panahon yata ni, hindi ko na matandaan masyado, pero um, may comparison kasi na nakikita tayo sa social media. Panahon ni Ramon Magsaysay, ang utang natin ay ilang bilyon lamang. Lumaki sa panahon ni Diosdado Macapagal, lumaki sa panahon ni Marcos, lumaki sa panahon ni Aquino, palaki ng palaki. Ngayon, ang ating utang, I think, ay parang nasa trilyon na ba yung utang natin sa iba't ibang bansa? 7 billion ba? So, yan. So, makikita natin yung trend, ano? At dati ang pinag-uusapang budget ng Pilipinas ay 100 millions lang, naging billion. Ngayon ay trillions na. Pagka naubos na yung digit ng trillion, ano susunod na unit ng pera? Quadrillion. Hanggang sa palaki ng palaki. Ang nakakalungkot, parang 50% ng budget natin ay naibinubulsa ng iba eh. Yun po. Yung pinag-uusapan sa Senado ngayon, DPWH lang. Mga flood control lang yan. Ang daming project, may eskwelahan, may ospital, may multipurpose hall, ano pa, may building, wala pa yung corruption sa DENR, wala pa yung corruption sa DepEd, yung mga libro, yung textbook na ginagamit ng mga eskwelahan. Pag inusisa yan, napakalaki ng corruption dyan. Maraming corruption sa iba't ibang ano. Kaya naku po, may pag-asa pa ba na makabawi ang Pilipinas? So parang gano'n ang binabanggit dito. Maibabalik pa ba? Pinag-uusapan sa Senado eh. Kailangan daw maibalik ng mga diskaya yung kanilang ninakaw. Nagagalit si Senador Marcoleta. Anong ibabalik? Hindi pa natin nade-determine kung magkano ang ninakaw nila. Nag-aaway sila doon eh. No? Sino ba tong bagong senador na ano? Si Erwin Tulfo. Tapos basta maiinis ka na lang sa kanila eh. Buti na lang Kristiyano tayo eh. Ano? May mga maling sinasabi tungkol sa batas. Inayunan ni Secretary Rimulya. Kinwestiyon ni Marcoleta. Ano yung totoo? Tapos na-promote pa yung isa. Ang gulo eh, no? Ang tanong, makakabawi pa ba ang nasamsam? Yung ninakaw, mababawi pa ba? Naibili na ng luxury car. Naibili na ng chopper. Payong? Ayan. So, paano? Okay. Maililigtas pa ba ang bihag ng isang taong malupit? Yung mga Israelita, makakabalik pa ba? Ito'y isang tanong na binanggit ni Propeta Isaiah na tila baga imposible nang mangyari. Pero sa mata ng Diyos, walang imposible. Kayang mangyari. At ito rin yung tanong doon sa mga nakaraang talata na tinalakay natin kagabi. Kaya nga yung Israel ay nagtataka, sino itong mga taong ito na bumabalik sa aking bayan? Kasi nawala na siya ng pag-asa. Hindi niya iniisip na may babalik pa kasi wala na siyang anak. Namatay na, naubos na ang kanyang lahi. Pero ang totoo, tuloy-tuloy na napuproduce ang kanyang lahi kasi hindi hinahayaan ng Panginoon na maubos ang kanyang lahi. Yung kasamaan sa mundo, hindi lang naman Pilipinas ang masasama, hindi lang naman Pilipinas ang korap. Napakaraming bansa. Sa Africa, lagi ko nababanggit sa inyo, napakayaman ng mga bansa sa Africa. Sa natural resources, sa mineral, ginto, nickel, lahat. Pero kinukurakot ng mga European. Sorry, nabanggit ko yung mga, pero yun po ang totoo eh.
at kasabwat ang mga presidente. Kung kurakot ang opisyal natin dito sa Pilipinas, generally, hindi lang naman mga Pilipino ang kurap, napakaraming opisyal sa buong mundo. At yung kasamaan na nangyayari ngayon sa mundo, posibleng yun ang inilalarawan ng kasamaan na nangyayari sa Israel nung kapanahunan nila. Ang tanong, mababawi pa ba? Maiaayos pa ba ang mundo? Kaya nga minsan sabi ko sa inyo kanina, parang ang susi na lamang, ay bumalik na ang Panginoon para maiayos totally at yung proseso ng end times ay mangyari at maipatupad na yung bagong langit at bagong mundo, new heaven and new earth, para walang problema. Everybody happy. Lahat ng mananampalataya. Kaya lang syempre may disenyo ang Diyos eh. Hindi natin alam eksakto kung anong kanyang plano. Pero sa ating pananaw bilang mga mananampalataya, nasaan tayong lugar dapat pumanig? Doon ba tayo sa wala ng pag-asa? O doon tayo sa umaasa pa na nakatingin pa rin sa biyaya ng Diyos? Kasi madaling sabihin na sana bumalik na ang Panginoon, tapusin ang mundo. Paano yung mga tao na hindi pa nananampalataya? Baka kamag-anak natin yun. Baka kaibigan natin, baka kasama sa bahay. Baka mga mahal natin sa buhay. Kakayanin mo ba dalahin yun? Napakabigat noon. Di ba? So, again, papasok dito yung otoridad ng Diyos, yung sovereignty. Hindi natin kontrolado ang sitwasyon. Bagamat tayo'y punong-puno na, inis na, hindi wala tayong karapatan na magdesisyon sa mga bagay na ito. Kagaya ng Israel, kagaya ng mga bihag na binabanggit dito. Ang Diyos ang masusunod. Di ba nakakapagtaka nga na sa dinami-dami ng mga malalakas at matatalinong tao sa Israel, nandun si Daniel, nandun yung mga propeta nung panahon na yon, nandun si Jeremiah, bakit hindi sila ang ginamit ng Diyos para mailigtas? Bagamat sa huli, nalaman natin na si Nehemiah, si Ezra, si Zerubbabel ay ginamit. Pero bakit ginamit pa si Haring Siro? May layunin ng Diyos. Alam ng Diyos kung anong ginagawa niya. Sa palagay ba natin kung si Nehemiah yung makikipaggera o doon sa Babylonia ay pakikinggan ba siya? Posibleng hindi. Okay? So, alam ng Diyos kung anong ginagawa niya. Wala tayo ngayong karapatan na questionin ang Diyos. So, ipinapakita dito yung otoridad ng Panginoon, yung kanyang katalinuhan, yung kanyang kakayahan, yung kanyang disenyo, yung kanyang plano na gawin ang mga bagay na kalugod-lugod sa kanya at magbubunga ng katiwasayan at kaayusan sa buhay. Salamat, Pastor Nanding. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Anuman ang sitwasyon natin. Ngayon, tayong mga mananampalataya sa kapanahonan natin na ito, patuloy lang tayong kumapit sa Panginoon. Patuloy lang tayong manampalataya, maglingkod sa Kanya, gawin kung anong pinagagawa sa atin at maging tapat sumunod sa kaparaanan ng Diyos. At ito lang ang pinakamaganda na pwede nating gawin. Dalawang bagay lang naman ang pwede nating gawin eh. Either makisama sa mundo o makisama sa Panginoon. Pag nakisama ka sa mundo, gagawin mo yung masasama. Ano ba yung ugali ng mundo? Ano ba yung sitwasyon ng mundo? Name it. Walang limit eh. Pero ano yung ipinagagawa ng Diyos sa atin? Alin ang ating pipiliin? Pag nagkamali ka ng pili, magkakamali ka rin ng patutunguhan sa dulo. Kaya lagi nating ipinapaalala sa ating mga pag-aaral ang kahalagahan ng pagsunod. Isang bagay lang naman ang naging dahilan ng lahat ng bagay eh. Kaya tayo bumagsak, katigasan ng ulo at nagdala sa kawalan ng pagsunod, disobedience pa rin. Hindi naman kasalanan yung kumagat ng punga eh. Di ba? Ang kasalanan doon yung hindi pagsunod sa instruction ng Diyos. Tayong lahat nakakatanggap ng instruction sa ating mga magulang, sa mga tagapanguna natin. Malimit, nag-aano lang tayo, nagkikibit balikat lang tayo, hindi natin susinusunod ang mga instructions sa atin. Kaya tayo napapariwara. Kaya sana yung alaga ni Princess dito ay nakumbinsi na sumunod sa instruction, no? Kasi problema yun, rebellion yun eh. At hindi natin pwedeng panghimasukan kasi hindi natin sila totally kasama sa church. Hangga't maaari, hindi naman sa tayo umiiwas sa responsibility doon.
may responsibilidad tayo, pero dadalhin din natin sa tamang proseso. Kasi baka tayo'y ma-deceive na kunwari ay concerned tayo, bandang huli yun pala maging dahilan kaya masisira ang simbahan. Kailangan maging matalino tayo sa mga bagay na ganyan eh. Mahirap. Naku po, na marami na akong pinasok na mabibigat na sitwasyon na bandang huli nagpahamak sa akin, nagpahamak sa church. Nakakatakot po din gano'n. So, yun lang po. Maging maingat. Be as clever as the serpent, but be as peaceful as dove, sabi doon sa Bible. Ano? Maging matalino, maging mautak, pero mapayapa. Hindi tayo makikipag-away. Tingnan natin kung ano mga susunod na mangyayari. Malay natin, baka yung mga sitwasyon na ganyan dito sa community, ay yan ang gamitin ng Panginoon para sila ay pumunta dito sa simbahan at manampalataya. Pero kailangan maging matalino tayo at maging maayos. In the same way na kagaya ng binabanggit sa ating pinag-aaralan. Maging matalino, umasa sa biyaya ng Diyos at sa pagkalinga niya, at sa bandang huli, hayaan nating Panginoon ang kumilos sa ating mga buhay. Kaya lagi nating sinasabi, pagising mo pa lang sa umaga, ipagkatiwala mo na sa Panginoon ang buhay mo. Sa pagtulog mo, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang pamamahinga mo. Kasi hindi natin alam, magigising pa ba tayo? Ang prayer natin, Panginoon, kung ako'y patulugin mo na mahimbing, at kung kalooban mo na ako'y magising bukas, gisingin mo ako, at bigyan mo ako ng panibagong buhay. Kung hindi na, edi magkita tayo sa langit, Panginoon. Ayan. Kaya niyo ba sabihin ang panalangin na yun? Para mahirap yatang banggitin. Pero dapat maging bukas tayo sa ganoong pananaw. Okay? At alam natin na hindi nagkakamali ang Diyos. Alam ng Diyos ang purpose ng bawat isa sa atin, so tayo manatiling nakakapit sa Kanya. Gaano man kabigat ang sitwasyon, gaano man kahirap, marami tayong nararanasang sakit at bigat sa ating mga damdamin, pero sa dulo ng lahat ng ito, wala tayong babalikan kung hindi ang relasyon sa Panginoon. Ang lahat ay maglalaho, pero ang relasyon sa Panginoon ay hindi. Okay? So, pansamantala, hanggang doon muna ang ating talakayan. Nawa ay naging kapaki-pakinabang ang mga bagay na ito sa ating buhay, at nawa ay magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Patuloy na umasa sa kanyang biyaya, at patuloy tayong sumunod sa mga pinagagawa niya sa atin. Okay, tayo po'y manalangin. Samahan ninyo ako. Muli po, Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, sa iyong biyaya, sa karunungan na pinagkaloob mo sa amin, sa mga salita mo na itinuro mo sa amin, Amang Diyos. Patuloy naming dalangin ang kapayapaan at katiwasayan ng buhay ng puso ng bawat isang sumusunod sa iyo. Patuloy mo kaming i-remind, patuloy mo kaming gabayan at pangunahan sa buhay na ito, Ama. Sa iyo namin pinagkakatiwala, sa iyo namin ibinibigay ang buhay namin. Ikaw ang aming masunod. Palagi kang mangusap sa amin sa mga pagkakataong kami posibleng bumagsak sa pagkakamali. Ikaw po ang magbigay ng gabay sa bawat isa sa amin. Kapag pahinga ang bawat isa ngayong gabing ito, at bukas ay magising at sama-samang sasambat magpupuri sa iyo. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so salamat muli mga kapatid sa inyong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. Salamat Mami Ay, Pastor Claude, Pastor Nanding, Sister Ana. Ayan, so yun lang po. Kung sino pa yung hindi nabanggit na naka-join ay salamat po sa inyong lahat. At dito sa church, si Sammy, si Abby, si Ate Alma, si Princess, salamat sa inyong lahat. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. To God be the glory. Bye po. See you tomorrow.